Hi all mga Mimars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, samahan nyo naman ako mag-full review ng isa na naman pong smartphone. So to-check natin yung kanyang specification, setting, yung full capacity niya, yung kanyang full specification or settings. Camera, check din natin yan. Fix na tayo sa camera, speaker, screen, biometrics, and so on and so forth. And this is the Oppo A6C. So, sulit bang bilhin itong Oppo na to within 2026? Pero, of course, bago ang lahat, to set proper expectation lang mga Mimars ko na I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my own experience or opinion with this smartphone. Alright? So tara mga mare ko, check na natin ang specification na meron itong ating Oppo A6C. So, sa display, may itong 6.75 LCD HD Plus na merong 120Hz refresh rate. Meron itong 700 to 900 nits of brightness. Sa IP rating, this is IP64, and pagdating naman sa kanyang connectivity or network, this is a 4G version. So, sa chipset, mga mare ko, this is Unisoc T7250 12nm na merong Android version 16 at merong GPU na Mali G57. Storage, meron tayong dalawang pagpipilian with this smartphone. 4GB of RAM with 64GB of ROM. 4GB of RAM with 128GB of ROM. Sa camera naman, mga mare ko, meron tayong 13 megapixel main camera na merong 5 megapixel selfie camera. Video recording from the main camera, 1080p with 30 FPS, while the selfie camera has 720p with 30 FPS. Battery capacity, this is 7,000 mAh battery capacity na merong 15 watts wired charging. Meron tayong Type-C charging port, single loudspeaker, 3.5 earphone jack, at meron tayong dual nano SIM slot. Sa biometrics naman or security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner and face unlock. Sa kulay, mga mare ko, meron tayong stone brown, feather purple, and also feather white. So, yun lang naman, mga Mimars, yung quick specification natin with this smartphone. So, pag-usapan naman natin yung storage na meron siya at yung presyo niya online. So, chinek ko muna siya sa website, actually, kung magkano yung presyo niya. And ang lumalabas dito, yung 464 niya is nasa 8,000 pesos plus, 8,000 plus. While the 4128 niya is nasa 9,000 plus. So, dinoble check ko to sa ating online platform. And dinoble check ko to sa ating online platform and carefully checking sa mismo official store po ni Oppo dito sa ating online platform. Yung 464 po nila ay makukuha nyo na lang ng below 7,000, while si 4128 naman po ay makukuha nyo na lang siya ng 7,500 or less than that. So, yung presyo na yun, mga mare ko, ay pwede pa pong mas magbago o mas bumaba pag gagamitin nyo yung voucher natin dyan sa left bottom part po ng video natin. I'm not sure if dito siya or dito, pero parang may makikita kayo dyan parang logo na makikita nyo dyan. I-click nyo lang yan. If hindi nyo makikita, dating nyo lang sa baba nitong video natin, yung description, and then makikita nyo doon yung link ng product po ng ating Oppo A6C. So, yun lang naman yung presyo na available, of course, dito sa Pilipinas at storage na meron dito sa ating Oppo A6C. Ay, ating Oppo A6C. So, check natin yung side-by-side na design and also check natin yung kanyang camera module. Remove lang muna natin yung clear case natin. So, sa right corner, of course, we have here the power button, the volume up and down. And then sa bottom part naman, we have here the 3.5mm earphone jack, Type-C charging port and speaker, and of course, we have microphone. Sa left naman, we have here the SIM slot or SIM tray. And then sa upper naman, the plain static 5. So, tignan nyo naman yung kanyang camera module. Ito yung kanyang camera module, mga mare ko, and design. So, para siyang pearl white. Ang atake niya with two-tone. Para siyang, actually, hindi siya two-tone eh. Kasi pag tinitilt mo siya, parang may glaring na rainbow effect ba? Rainbow. Anyways. So, yan. So, rainbow effect. So, ayan, mga mare ko, may rainbow effect siya dyan. So,
Parang two-tone something and I'm not sure if feather ba to or dahon ng pandan. So, ito, may Oppo branding tayo dyan and matte finish po siya. Okay? So, we have only one lens na working dito and this is not working. We have flash. Ayan yung kanyang camera module. And, maganda naman siya at hindi naman siya sobrang laki at sobrang kapal. Yun nga lang mga mare ko kasi naka-notch pa po itong ating smartphone. Check naman natin yung kanyang settings. So, let's start first of course sa about phone. Sa about phone niya, yan lang naman na makikita natin. Meron tayong 64 GB. So, nabili namin to below 7,000 na lang po mga mare ko. Chipset is T7250. Ang paboritong chipset ni JVlog sa entry-level smartphone. This is Android version 16. Battery is 7,000 mAh battery capacity. Sa display naman niya, okay, so meron tayong dark mode dyan. Try natin siya yung dark mode para mas maganda. Okay, sa refresh rate niya, 120Hz up to 120Hz po ang kanyang refresh rate. So, ang ganda niyan mga mare ko. Mabilis yung kanyang pag-scroll. Pag ayaw mo kagay pinapanood mo, ching, gumanong ka lang. Okay. So, ano pa ba explore natin dito? We have wallpaper and style. You can customize everything, even font and icons dito sa ating smartphone. Meron siya special features. Oh, speaker cleaner. Oh, up lock, kids mode, and also hide apps. Sa notification naman, actually, wala namang bago dito sa notification. So, safety tayo. Dito tayo sa ating privacyable. So, pattern lang tayo. Of course. So, magsiset lang tayo ng pattern and then try na natin yung side-mounted fingerprint scanner niya. Okay? Tingnan natin kung gaano kabilis ang kanyang fingerprint scanner. Okay, okay. Okay, side-mounted fingerprint scanner. So, pag nag-fingerprint kayo, make sure nyo na dahan-dahan. Huwag masyadong mabilis. Alright, so meron din face unlock pero hindi na natin gagamitin. Pero ayan, try na natin ang ating fingerprint. Okay, one more. Okay. One last. Ayan. So, medyo nahihirapan lang ako sa kanyang pag-finger. Kasi nga, 'di ba? Ang hirap din i-register yung fingerprint natin kanina. I'm not sure kung mali lang ba yung placement ng aking thumb. Pero, ayan, okay naman na siya ngayon. 'Di ba? Mali lang siguro yung placement ko kanina. Next is, after that, sa apps, wala naman tayong kailangan explore dyan. Battery capacity, wala tayong kailangan explore. So, next na tayo sa... So, camera naman mga mariko, meron tayong 12 megapixel main camera. And sa photo, pwede natin siyang i-zoom up until 10. And ganyan na yung quality niya sa 10. Diba? Okay. May portrait din tayo. Ayan. Pwede mong i-adjust yung bokeh. We also have more in here. Night, high resolution, panorama, time-lapse, and sticker. Meron din tayo dito mga filter na pwede mong i-explore, of course. And then, meron tayong beautify. So, pwede mong kalagay kung gaano mo ka-smooth ang face mo. Kung gusto mo sobrang smooth na para bang hindi ka na makikilala, go. Sa video naman, video recording, ayan. 10 times zoom in. Max is 1080p with 30 fps. Ayan na siya. Ayan, oh. So, binaba ko para mas nakikita nyo. So, meron tayong pro dito. Ayan. Dito naman tayo. Ayan. Okay, settings naman tayo. Of course, meron din tayong flash dito. And then, pwede mo i-customize yan if gusto mong 720p or 30 fps. Pero, naka-standard kami. 1080p with 30 fps. Okay. Kaya, pwede kang mag-change if gusto mo ng watermark, grid, and guides, label, capture with fingerprint sensor, shutters. Okay. Alright. Yan, front-facing tayo. Photo naman. Ayan, may option ka.
If gusto mong i-enhance yung face mo, like, gusto mo nang may filter or i-maximize mo yung skin tone mo. Ayan. So, try natin mag-capture. Using the main camera, of course. Two times zoom in. Okay, 2 times zoom in. 10 times zoom in. Grabe, ang blur niya na pag 10 times zoom in. Indoor po to. Picture natin. Okay, so yan lang naman yung camera. Next naman is check natin yung pag-scroll natin sa TikTok. Siyempre, ang panonorin natin sa TikTok ay walang iba kundi si J-Vlog. Jo Malonzo tayo. Panoorin natin yung mga video niya dito. Ito, nanood kami kahapon ng Insidious. Max natin yung speaker. Insidious man din. iPhone 15 natin na meron tayong dalawang klase. Ayan o. Picture muna tayo. Midnight screening. Okay. 11 pa lang nakapasok na. Isa ka pa. Hindi, pinatay ko nga para sure eh. Ay, mama o. Ayan o. Okay. So, next history naman natin sa YouTube. Sa YouTube naman natin, tingnan natin full na screen niya sa YouTube, of course. So, i-play natin tong video natin. And nakaset na siya ng, ano bang, advance natin siya. 1080p. Okay. So, hi all mga Mimars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, samahan nyo naman po ako mag-full review ng isang smartphone. Check natin yung kanyang features, settings, specification, camera, battery capacity, chipset, and so forth. Pero, ito naman po tayo. To set proper expectation lang na I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my own experience with this smartphone. And this is the Realme C100i. So, okay nga ba ito mga Mariko? So, tara, check muna natin ang kanyang specification. So, meron itong 6.8-inch 720p with ang kanya yung volume. Ayan. Parang naging standard na lang yung 6 to 7,000 na battery capacity. Alright? Nakakatuwa din. So, ayan mga Mariko, yung speaker and also yung ating full viewing display with our Oppo A6C. So far, yun lang naman yung ating quick look and also specification, features, and side-by-side details ng ating smartphone. Biometrics. So, dumako naman tayo kung ano ba yung mga nagustuhan ko or ayaw ko with this smartphone. So, let's start first sa kanyang display. Bago tayo dumako doon, no? So, i-rate natin level by level. Basta, titingnan natin yung nagustuhan ko or i-share ko sa inyo nagustuhan ko at ayaw ko with this smartphone. So, let's start first sa kanyang display. So, as you can see, sabi ko sa inyo last time, I'm not sure if last time yon, meron akong smartphone na sinabi sa inyo na hindi bago yung ganong klase ng design. Kasi, actually, nauna ko siyang nakita yung Vivo ba yun? If I'm not mistaken. I forgot ko na yung brand name nun eh. Pero sinabi ko doon na hindi bago sa akin yung feather look ng design ng screen ng isang smartphone. Kasi una-una ko nakita yung ganong klase ng design sa Oppo. Sa Oppo ko talaga siya unang nakita. I'm not sure kung sino unang mas naglabas ng ganong klaseng design. Pero para sa akin, as a content creator na nakita ko yung mga pumasok sa amin na tech, yun talaga yung una kong nakita na design. Sa kanya mas tumatak, siya yung mas tumatak sa akin na branda. Ganitong klase yung design. Tapos tumatak sa akin kagad Oppo. So, as you can see, parang pearl white yung kanyang kulay, matte finish. Titilt mo yung smartphone po natin, meron siyang sort of feather effect.
So, para siyang two-tone, to be honest, pero may glowing-glowing siya dyan. Ayan, o. So, ayan yung camera module natin na hindi naman bago for us. And isa lang po ang camera natin dyan. Okay? This is not a dual cam. We only have one camera that is working. So, flash ito. Ayan. And then, camera module natin. Matte finish. So, actually, sa size niya, wala namang problema. Wala din naman akong problema sa design niya. Kasi alam niya naman, simple lang naman talaga gusto ko. Ang tumatak lang talaga sa akin dito is, alam niyo na agad, ganyan, notch. Alam niyo na yan, gusto ko talaga, siguro kasi nga, 'di ba? Nag-expect na ako ngayon 2026 talaga na marami na papasok na smartphone na naka-punch hole na. Kasi nagawa ng ibang brands na ang baba ng smartphone nila, ang baba ng presyo ng smartphone nila, and nagagawa po nila naka-punch hole, 'di ba? So, yun lang laging question na sana, hindi ko naman question, sana request na lang din. I'm not sure, hindi ko alam kung hindi lang naman ako yung may gusto nito at hindi lang naman ako yung parang mas na, alam yun, naaakit. Tama ba yung term? Kasi parang mas lalong na-attract akong tignan pag naka-punch hole siya. Ang ganda kasi, kahit na sabihin mong hindi siya naka-AMOLED, ganun, basta naka-punch hole siya, ang ganda niya kasi tignan, mga mare ko. At hindi siya sa gabal kasi, di ba? So, kahit na sabihin natin na napakaliit na bagay lang yan at napakadali lang naman solusyonan niya. Para sa akin kasi, parang mas nafe-feel kong manood ng full viewing talaga siya. Like, nafe-feel ko din na napaka-lupet or napaka-gandang maglaro pag ganun talaga yung display niya. So, maybe it's just based on my standard or my own opinion. Pero again, disclaimer, hindi po pro. Just sharing my thoughts lang naman. Pero sana talaga, bago mag-end itong 2026, lahat ng entry-level or budget-friendly smartphone natin, kahit na sana gawin na nilang punch hole. Kasi yung iba, basura na nga yung specification, basura pa yung design. So, sana lang talaga mabago nila yung ganong pattern na nili-release nila na specification, design, display, sana lang talaga mabago nila. And even naman po sa TikTok, wala din naman ako na-experience na any lag or something with our smartphone. Kaya, para sa akin, wala namang problema yung kanyang refresh rate. One thing na nagustuhan ko is yung refresh rate niya and also yung design and side-by-side look ng ating smartphone. Okay? So, nagustuhan ko din dito, mga mare ko, is yung kanyang brightness. Kasi meron tong 700 to 900 nits of brightness. Pero kahit nasabihin natin na sobrang, ako na meron astigmatism at ako na merong migraine, sobrang irritable ako sa isang smartphone na pag nakataas ang brightness, sobrang sakit sa mata. But this one, kahit nakataas po yung kanyang brightness, hindi naman siya sobrang sakit sa mata. Isa din sa nagustuhan ko dito, mga mare ko, ay meron itong 7,000 mAh battery capacity. So, para sa akin, huge na yon or tama lang yung kanyang battery capacity sa presyong meron siya. Which is, entry-level smartphone. Since this is entry-level smartphone, pasok naman siya sa standard na meron or list na meron ako when it comes po sa entry-level smartphone. Kasi ako, pag sabi mo entry-level smartphone, meron na akong parang list na tinitignan na pasok ba siya doon kasi dapat pasok siya doon or kahit na sabihin na natin na hindi siya pasok doon kahit na papano meron namang ibang upgrades or ibang features sa kanya na mas, alam mo, makaka-catch ng attention ng ibang mga customer, consumer. Pero dito, mga mare ko, okay din naman at wala namang problema sa battery capacity niya. Okay din sa akin, mga mare ko, yung storage at presyo nito. Kasi meron itong 464GB na below 7,000 and then 128GB naman po na nasa 7,500. Again, yung presyo na yun, mga mare ko, is mas less pa pag ginamit mo yung voucher na nasa left bottom part po ng video natin. Okay? Kung titignan nyo, mga mare ko, okay na sa akin yung 4128 na nasa 7,500 or 7,000 for 128. Kasi ngayon parang nagba-back to, nanonormalize na naman natin yung mababang storage when it comes sa RAM. Like 4 GB of RAM, 128, 4256, something like that. Kasi nga meron tayong shortage of RAM dahil sinasabi nga nila dahil nga daw sa
AI. So, dahil sa AI, since yung AI is kailangan ng storage or ng RAMs, ganon, something like that, na parang nagkaroon tayo ng RAM shortage. Ayan. So, hashtag Notopaxilic. Bumabalik na naman tayo sa pandemic. Kasi pandemic era itong mga ganitong klase ng storage eh. Yung 464, 4128, diba? So, pandemic era yung mga ganyang klase ng storage. So, nagustuhan ko din dito mga Mariko is yung kanyang speaker. Kasi yung speaker niya is hindi distorted, malakas, and ang sarap manood dito at maglaro dito mga Mariko. Though hindi ako yung tao na nanonood talaga ng sobrang lakas ng volume at hindi din ako yung tao na naglalaro ng may volume. Pero para sa akin, okay siya at magugustuhan to ng mga ibang mga tao or mga ibang mga customer natin. Kasi yung speaker niya is bold na bold yung sound. So, hindi siya masakit sa tenga at hindi po siya basag or tunog lata. So, medyo 50-50 ako when it comes sa kanyang chipset kasi alam niyo naman kasi Unisoc P7250 to. So pag ganyang klase entry level tas Unisoc P7050 okay naman na yan. Pero tinry ko naman kasi maglaro dito ng ML, Roblox, tinry din namin, and also Minecraft. Okay naman siya most of the games ng Roblox or Minecraft. Siguro I suggest na iset nyo na lang siya into the medium. Siguro, I'm not sure kung medium ba yung tawag dun eh. Pero sa ML, ayan, kahit na wag nyo na siyang itaas into the highest settings, wala namang problem. Though pagdating naman po sa Hawk, COD, and PUBG, ayan, I suggest na set nyo na siya into lowest. Kasi sometimes meron kayong ma-feel na, alam mo yun, na lag, pero hindi naman nagka-crash. Something lang na lag, syempre slow motion, something like that. Kaya mas maganda, i-low mo na lang yung settings ng resolution ng game mode mo or nung settings ng game mo with that MOBA games. Kaya ako nasabi na 50-50 siya mga Mariko. Kasi yung mga basic lang naman ng mga games na talagang usual nilalaro ng mga lalaro ng mga bata right now is playable naman with Oppo A6C. Yun nga lang mga Mariko, pagdating naman po sa Genshin and also WoWa, expected nyo na hindi siya playable. Hindi ko siya mare-recommend if kayo yung tao na naglalaro ng WoWa or Genshin, hindi ko talaga siya mare-recommend. And pag kayo yung tao na naglalaro ng COD M, ng PUBG, and then sineset nyo into the highest resolution or highest settings, hindi din siya okay mga Mariko in that settings. Pero pag gagamitin mo lang siya into the lowest or medium na settings, wala naman siyang problem. Isa din sa hindi ko nagustuhan dito at hindi siya pasok sa banga for me is yung kanyang camera. Though hindi ko pa talaga siya na-explore sa outdoor, kasi na-try ko siya indoor eh. Though maliwanag naman, na-try ko naman siya maliwanag. Pero hindi talaga siya pasok dun sa standard ko with a smartphone. Kahit na sabihin natin, may mga ibang lumalabas sa 13 megapixel, pero okay naman po yung quality ng camera nila. But this one, hindi ko alam, hindi ko talaga siya bet, to be honest, yung kanyang camera. So, tas also na yung mga gumagawa ng mga shorts, a day in my life, something like that. Hindi siya perfect for you guys. Don't purchase this smartphone if gagamitin niyo siya for content creation. Okay? Sa battery capacity walang problema, pero yun lang napansin ko kasi 15 watts wire charging din ang ginamit nila dito. So, hindi ko alam bakit pinipilit nilang maglabas ng 15 watts. Sana man lang ginawa na nilang 20 para kahit papano okay naman. Though yung 20 hindi naman na siya, basta mas okay ng 20 kaysa pakinggan mo na 15. Para sumasakit yung tenga kapag ang taas ng battery capacity niya pero 15. Parang ang bagal nood mga Mariko. Parang siguro kahit nakapag-vacuum na ako doon, hindi pa siya ganun, hindi siya agad-agad ma-full charge, okay? Yun, napahapyaw ko naman na din sa screen, hindi ko nagustuhan yung kanyang notch. Ayan, yung kanyang notch, hindi din siya okay sa akin. Sana man lang ginawa na nilang punch hole kasi maraming entry-level smartphone or entry-level smartphone na naglalabas ng naka-punch hole na. Actually, yun lang naman ang di ko nagustuhan with this smartphone eh. Yung kanyang notch, aside from that, yung kanyang camera, yung 15 watts charging niya. Sa chipset, okay lang naman din siya sa entry-level smartphone. It depends on how you will use your smartphone. So ihahabol ko na din pala mga Mariko. Baka kasi nalito kayo doon sa sinabi ko sa inyo kanina about the price. So yun lang naman yung mga nagustuhan at ayaw ko with Oppo A6C. So doon na tayo sa final verdict natin with this smartphone. So Maring Ana, okay ba siya? Marerecommend mo ba siya sa amin? Pasok ba siya sa banga pagdating sa kanyang entry-level smartphone? Ano ang dapat namin gawin? Kung kayo yung tao na naghahanap ng malaki ang battery capacity, okay ang design, and then okay din naman ang speaker,
for daily or for basic use ng smartphone, like paglaro, pang social media lang, something like that, pang scroll, pang TikTok, pang manood sa YouTube, something like that. Pag naghahanap ka ng medyo mataas ang storage and yet budget friendly, okay po itong ating Oppo A6C. Pero, pag content creator ka, at isa sa standard mo is yung camera, pag content creator ka or ikaw yung kahit hindi ka content creator, gusto mo nang ginagamit yung smartphone mo for heavy games, pag practical ka na tao mga Mariko at naghahanap ka talaga ng alam mo budget-friendly smartphone pero okay din ang chipset niya mga Mariko or okay din yung quality and specification niya mga Mariko, hindi ito yung para sa inyo. So, I suggest instead of purchasing this Oppo A6C is maghanap na lang kayo ng ibang mga smartphone na papasok doon sa standard nyo. Kaya nga lagi sinasabi sa inyo, bago po kayo bumili ng smartphone, make sure nyo muna na may knowledge na kayo with that smartphone. And aside from that, meron kayong target na, alam niyo na standard with the smartphone. Okay? So, yun lang naman mga Mariko, yung ating full review with this smartphone, Oppo A6C. Again mga Mariko, if you want to consider buying this smartphone for your basic mobile phone, like pang mga basic lang or light lang na ginagawa nyo araw-araw pero matagal ang battery capacity, yes, you can still use the Oppo A6C, okay? So, lalagay ko na lang po yung link niya sa bottom part ng video natin. Mas mura nyo mabibili yan kasi meron tayong exclusive voucher, alright? So, once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching. See you ulit sa ating next na full review. Don't forget to follow me po sa socials natin dyan sa gilid. Thank you so much and bye-bye.